Hello everyone! Welcome back again to my channel. So mga kasukay, mga kalingap, isang mapagpalang araw na muli sa atin lahat. So for today's vlog, eto nga, pag-usapan natin itong mainit-init pa na issue na pinag-uusapan ngayon about dito sa post ng kapatid ni Joy. So pag-uusapan po natin sa video na ito at hingin natin yung kaunting clip mula dito kay Sis Bofil. So Sis Bofil, hiramin ko muna yung clip na ginawa mong reaction video about dito sa ano ba yung reason, bakit may lumabas na ganito at ano yung sagot dyan ni Rhea, mga kalingap. So pag-uusapan po natin sa video na ito. Pero bago natin simulan yan, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Edna Vlogs, at supportahan din po natin Bofil Vlog. Sa kanya po nagmula yung mixing clip na ating ipi-play ngayon. So eto, tara, panoorin po natin ang video na ito. Siya na at hindi ko rin po napigilan. Kailangan ko po talagang makausap si Rhea na sa ganun para tayo po ay makasigurado kung ito ba ay legit or fake. Ang sabi ko, para kanino yan? And kanino mo ini-address yan? Ang reply po sa akin ni Ate Rhea, mahilig kasi ako manood ng mga videos sa TikTok, tita. Halos laman ng feed ko ay political issues, mga legal point of view, rules on extradition, proceeding, mga ganyan. Kaya po reply sa akin. Saka nakakagulat, tita, nasa halip, saka nakakagulat, tita, na nasilip pa nila yung notes ko, kukunti lang naman friends ko sa Facebook. Ayan. Wala po tayo dagdag bawas dito po. Ano po? Hindi po ako nakikialam sa issue ng Kalingap. Ayan. Hindi po ako nakikialam sa issue ng Kalingap. So magulat na. Ayan, ha. Nagulat nga din po ako. Nagulat nga din po yung beneficiary ni Kuya Rab. Pagbalita ko sa kanya na pinupulutan ako nila, hindi na natin bibigkasin. Kasi alam po niya kung gaano ako kabisi sa school saka negosyo namin. So wala siyang alam, nagulat na lang siya na may nag-report sa kanya yung ibang beneficiary ni Kalingap Rob. So nagulat siya at pinupulutan daw siya ni. Alam po niya kung gaano ako kabisi sa school saka sa business namin. So ibig sabihin busy siya. Pinupulutan siya. Malino po. Sinasabi po niya. May sinasabi po siya na nakakagulat, tita, na nasilip pa nila yung notes ko, kukunti lang friends ko sa Facebook. So eto na nga, mga kalingap. Alam natin, mainit talaga itong issue na to. Kasi hindi maganda sa pakinggan yung post na pinost niya doon sa kanyang Facebook. Legit po yung Facebook. Sa kanyang Facebook mismo yung post na yon. Kasi marami nagtatanong kung ito ba ay legit or fake account. Ito po ay legit, sa kanya mismong Facebook na nakita o lumabas yung post na yon na siya mismo yung nag-post about doon sa may kurakot, Nakakalungkot lang kasi bakit may mga ganitong post, mga kalingap, na hindi maganda, na talagang masamang pakinggan o hindi magandang pakinggan. So, eto, syempre, naghanap din tayo ng kung ano ba yung dahilan, ano ba yung side niya. At ito nga, sa vlog ni Sis Bofil, yung reaction niya, dito sinabi niya kung ano yung reason, bakit siya nakapag-post ng ganon. So, narinig niyo naman po sa sinabi ni Sis Bofil, sabi niya dyan is, mahilig kasi akong manood ng videos, tita, sa TikTok. Halos laman daw ng feed niya is political issue at mga legal point of views of wars of extradition proceeding, So, ayan nga, mga kalingap, at hindi daw siya nakikialam sa issue sa Kalingap. Ito ang tanong, mga kalingap, bakit na taon pa na merong inilapag na rules si Kalingap Rob? Ano ba yun? Coincidence, mga kalingap? Kasi ito ba ay palusot niya lang? Kasi mapapaisip ka, bakit may ganun na sinabi siya? Kung nataon man yun, hindi natin alam. Kasi ang sinasabi niya, mahilig siyang
manood ng mga video sa TikTok about politics issue. So sana yung post niya, no? Ito lang sa aking opinion, no? Sana yung pinost niya doon is halimbawang may mga ganon na kurakot. Issue kasi yung nakalagay doon, yung rules. Kasi kung sa politics naman kasi dapat batas. Bawal sa gobyerno ang kurakot, no? Dapat ganun kung about sa government yung kanyang pinaparinggan dyan, no, mga kalingap. So, mapapaisip tayo. At saka nakakalungkot lang kasi alam natin na syempre, nang dahil sa kalingap, nabago yung kanilang pamumuhay. Napakalaki ng pagbabago sa buhay po nila, no? Nakilala sila, umangat sa buhay, at ayan nga, nabago yung kanilang kalagayan. So, parang mapapaisip ka, ano ba ito? Palusot niya lang ba? Alibay niya lang ba to? So, bahala na po kayong analisa ng mga kalingap. Kasi para sa akin, parang palusot niya lang. Parang hindi ako satisfied dun sa sinabi niya. Kung sinabi niya sana na may batas sa dito sa ating government na bawal ang kurakot, pwede pa, maniniwala pa ako. Pero napapaisip ako di ba? Mapapaisip ka, bakit may ganon na nataon pa sa rules na inilapag ni Kalingap Rob. Bahala na po kayo mga kalingap kung ano yung pag-aanalisa nyo, ano yung opinion nyo. Kanya-kanya po tayo ng opinion. Para sa akin, parang hindi ka panipaniwala, no, yung kanyang alibay dyan. At sabi niya, hindi siya nakikialam sa issue sa Kalingap. For me, mga Kalingap, siguro mas maganda na lang niyang gawin, no? Advice na lang para sa kanya. Wag na lang siya mag-comment sa mga nagla-live. Tumahimik na lang siguro siya. O kaya mag-live siya sa channel niya. Maghingi siya ng pasensya kung may nasabi siyang hindi maganda, di ba? So, mas i-accept pa yun ng mga viewer I-accept pa ng mga nakabasa about dito sa kanyang post. At saka ipaliwanag niya ng maigi, no? Kasi dun sa sinabi niya dito kay Bofil, sa tingin ko, palusot niya lang po yan. Hindi ako agree. Hindi ako satisfied dun sa kanyang sinabi dyan, no, mga kalingap. So, bahala na po kayo, mga kalingap, kung ano yung masasabi ninyo, ano po yung opinion ninyo dito. Just comment down below kung ano po yung masasabi po ninyo dito sa aking reaction video. So, hanggang dito na lamang po muna. Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!